Ang Panginoon, sa araw na ito, Huwebes Santo, ay sinasariwa natin ang dalawang sakramento na itinatawag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sakramento na banal na Eucharistia at ang sakramento ng pagpapari. Kaya po, traditionally, ay ito yung araw na tinatawag natin misa ng Christmas. Kaya lang sa atin ay ginagawa natin itong Martes Santo sa ating diocese. Sapagkat masyado ng hectic, no? Kasi kahit na noon, kahit na yung Christmas ay 6 o'clock ng umaga, ay marami pa rin ang mga natatraffic. Kaya minayos na yung Christmas ay maging Martes Santo. Pero dito sinasaliwa ang dalawang sakramento na itinatawag ng ating Panginoon Jesucristo, ang sakramento ng Eucharistia, yung banal na misa, at ang sakramento ng banal na orden ng pagpapari. So kaya din po noong Tuesday ay sinariwa namin ang aming pangako, na sinumpaan namin ng kami ay inordinahan. Pero bahagi naman ng pagtugon, kung yung makita po natin, lalong-lalo na ako sa Salmo Responsorial natin sa araw na ito, ay pinaalala sa atin natin na ito ang bagong utos ko, mag-ibigan kayo. Yung kung salitang bagong utos. Well, ano yung bagong utos? Sapagkat sabi nga po natin, yung namang isang utos ng Diyos ay itinadala mula noong lumang diba. Pero yung sinabing bagong utos, bahayag ng mag-ibigan kayo, ay sabi nga po natin, ay pinalangin ni Jesus at binigyan niya ito ng pagpapahalaga kahit na doon sa mga tao katulad ni Judas o kahit na katulad ni San Pedro na nagtakwil sa kanya. Ito ay umahantong saan? Doon, kahit na doon sa mga tao nagkatwa at tumalikod kay Jesus. Kakibat din yung yung mga nagtakwil kay Jesus. Yung mga kahaman. Pero higit na kung saan nakikita po natin na itong paglilingkod sa paanyaya na pinapahayag ng buong kapal ay nawa ay sabi nga po natin ay ipinamanin niya sa pamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga anak. Siguro po bahagi yun na for almost 2,000 years ay bahagi ng ating pagdiriwang na tuwing Huwebes Santo ay inuhugasan ng pari ng mga paa ng mga itinuturing natin mga apostolos. Para po sa mga Hudyo, hindi na ho bago yung paghuhugas ng paa. Ito po ay bahagi ng kanilang kultura. Hindi naman ang lugar na ikaw mismo ang maghuhugas ng kanilang paa. Pwede yung iyong katulong
ang pwedeng maghugas ng iyong paa or magbigay ng tubig na panghugas sa iyong paa. Kaya nga po sa mga Hudyo ay mayroon silang mga lagayan ng tubig sa harapan ng kanilang mga bahay. Yung kanilang bisita ay yun ay binubuhusan ng tubig. Kaya yung nga yung sabi ni Jesus sa isa sa kanyang mga naging sa kanya, si Simon na Pariseo. Kasi napansin niya yung babae dumuha at naghugas ng kanyang luha sa paa ni Jesus. Ano sabi niya? Hindi mo nga man lang ako binigyan ng tubig para mahugasan ang aking mga paa. Pero sinisilip mo ngayon yung babae ito na inuhugasan ng aking paa ng kanyang mga luha at pinahiran ng kanyang buhok at binuhusan ng pabango. Kasi bahagi yun. Yun ay kung tawagin natin, bahagi na ng kultura ng mga Hudyo. Sa atin, wala tayong ganang basa ng kultura. Bahagi yun. Ang sa amin na magtusin, kapag pumunta ka sa bahay, ginagawa natin kung minsan, iniiwanan natin yung ating sinelas doon sa harapan. Yun, naging bahagi ng ating kultura. Pero yung sabihin, yung pag-ugas ang paa, hindi alien sa mga Hudyo. Pero nais niyang bigyan na mas malalim na pagkaunawa. Na ito ay maging bahagi ng sino man tumutugon sa panawagan ng Diyos. Hindi lamang pagkilala at pagsamba sa kanyang pangalan. Ngunit yung pangalan natin, maghugasan tayo ng paa. Gawin niyo rin ito katulad ng ginawa ko sa inyo. Yun yung hamon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang bahagi yun, no? Bahagi yun na kung saan ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa. Una, sabi nga po natin, yung tunay na paglilingkod, kasi yung maghugasan ng paa, yung sabihin, may pagkaya na alin, paglilingkod. Bahagi ho na para sa pagtutunan sa panawagan ng Diyos, hindi ka maglingkod. Pero walang pag-ibig. Pagka naglilingkod, may bayad ako kaya ako maglilingkod. Pero walang pag-ibig yun. Pero kung talagang ikaw ay umibig, hindi pwede hindi ka naglilingkod. Bahagi yun. Kung talagang kayo umibig sa Diyos, hindi ka pwede maglingkod. Bahagi talaga na huwag namin kalimutan. Kaya sa ating pagkilos, pwede kayo magbigay ng maguloy na hindi kayo umibig. Pero kung talagang kayo umibig, hindi pwede hindi ka magbahagi ng iyong kayamanan kahit magkano. Kasi pag sinabi mo umiibig ako, hindi ka pwede umiibig pagkatapos hindi ka naglilingkod. Pero pwede maglingkod ng walang pag-ibig. Kaya yung hamon na yung sasali, maghugasan kayo ng paa, malalim yun. Kaya nga payag na kung saan pinapapanig sa amin na mag-ibigan kayo, ito ang bagong utos ko sa inyo. Hindi lang kayo maghuhugas ng paa,
pag-uugas ninyo ng paayalin, it becomes an act of love. It's not only an act of servitude. Bahagi yun. Kaya kung tutusin, sa banyayan ay pinapayo ni Jesus, hindi ka lang basta tumutulong. Yung paandayan ng Jesus ay kinakailangan ikaw ay umiibig. At ang tunay na pag-ibig na yun ay alin, doon nang gagaling ang iyong pagtulong. Doon nang galing ang iyong pagtulong. Kaya ko mahalaga na mapagnilayan natin din yung ating pagtulong sa daigdig na ito. Ito bang paglilingkod ko? Ay ano yung dahilan? Napilitan lang. Pwede napilitan lang. Pwede gaya-gaya lang. Ang tanong ay, ito ba'y mula sa pag-ibig? At yung paanyaya na yung susunod, pagpapalalim sa uri ng ating paglilingkod. Ang paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. Mas madali yung maglingkod lang eh. Pwede ka lang maglingkod. Sabi nga, pupunta ka lang doon kasi bakit? Gawa na, kung tawagin natin ay ang oras ng iyong paglilingkod. Pero yung pag-ibig, ang lalim lang. Kasi kapag yung paglilingkod mo ay gawa ng pag-ibig, hindi mo na orasan doon. Wala ka nang pinag-uusapang oras doon. Andiyan yung paanyaya ni Jesus sa bawat isa sa atin. At tayo sana may tanong natin sa ating sarili, ito bang ginagawa ko ay gawa lang ng paglilingkod o ang paglilingkod ko ito ay gawa ng aking pag-ibig. Kung ito yung pagbabasihan natin, sinasabi ko, maraming problema ng daigdig na ito ang mabibigyan natin ng solusyon. Bahagi yun na kung saan ay nakita ko natin. Bakit? Tunay nga kasi natin, kaya huwag ginagawa yan. Ay out of love. Ayun ang kailangan natin ay mundo ito. Ito yung kailangan natin. Hindi lang pa sa paglilingkod. Hindi lang pa sa pagtatrabaho. Hindi lang pa sa pagkilos. Isang pagkilos na napaanyaya ng tunay kapal na nag-umibig. At yan ang makikita natin ngayong panahon na ito, mula sa araw na ito hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yun din ang ipagdasal natin ngayon sa araw na ito. Nanawa, umaling tayo sa pag-ibig. Kasi kung talagang lalalim tayo sa pag-ibig, siguradong lalalim ang ating paglilingkod. Baka kasi tayo lingkod na lingkod. May mga tao lingkod na lingkod. Maraming ginagawang activity. Pero bakit walang pinatutunguhan? Walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Mayroon ba nun? Mayroon. Ang dami. Ang daming gumagawa ng pagkilos. Sa maraming kadahilanan, at isa lang yung kulang. Ano yung kulang sa kanilang mga activity? Pag-ibig.